Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Sumpain ang mga nagbabalak ng kasamaan sa buong magdamag at maagang bumabangon upang ito'y isagawa. Kinakamkam nila ang lupa ng may lupa. Inaagaw ang buhay na kanilang magustuhan. Hinahalughog nila ang bahay at sinasamsam ang mga ari-arian ng mga tao. Kaya nga sinabi ng Panginoon, may ihahanda akong parusa sa sambahayang ito at walang makapipigil sa akin. Hindi na kayo muling magmamataas at magpapalalo pagkaraan ng araw ng inyong kaparusahan. Sa araw na iyon ay uuyamin kayo ng inyong mga kaaway at aawitan ng punebre ng kasawian. Ganap na kaming nalipoy, inalis na ng Diyos ang lupaing bahagi ng aming sambahayan at ibinigay sa mga bumihag sa amin. Kaya't wala na kayong mamanahing lupa na sa araw na yaoy hahatiin ng Panginoon para sa kaniyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Propeta Mikas ay contemporary ni Propeta Isaías. May 4 na propeta na halos sa parehong panahon sila aktibo bilang propeta. Si Amos, si Osias, si Isaías at si Mikas. Sila ay nagpahayag ng salita ng Diyos sa mga taong 700 to 770 BC. Si Propeta Amos at Oseas ay nagpahayag sa kaharian ng Israel at si Propeta Isaías at Mikas naman sa kaharian ng Huda. Si Isaías ay nagpahayag sa mga hari at mga tao sa lungsod ng Jerusalem. Ngunit si Propeta Mikas ay nagpahayag ng salita ng Diyos sa kanayunan ng kaharian ng Huda. Mabibigat ang mga salitang binitiwan ni Mikas sa nanarinig natin ngayon sa pagbasa. Tinutulisan niya ang mga kasamaan na nangyayari sa kanayunan. Ang mga kasamang ito ay sinasadya at pinaplanuhan. Sa gabi, bumabalak ang mga tao ng pang-aapi at pagdating na umaga, agad nila ito ginagawa. Anong klaseng pang-aapi? Ang pang-aagaw ng lupa at ari-arian ng iba. Inaagaw nila ang lupa at bahay na nagugustuhan nila. Kapag ang isang tao ay mangungutang at magbibigay ng sangla o collateral sa kanyang uutangin, ayon sa batas ng Israel, huwag dapat pumasok sa bahay niya ang pinagkakautangan. Magstay siya sa labas at magantay kung ano ang ibibigay ng nangungutang na isasangla niya. Hindi nila ito ginagawa. Sila ang pumapasok sa bahay at hinahalughog ito at kinukuha ang magugustuhan nila. Talagang nang-aapi sila. Dahil sa mga kasalanang ito, darating ang parusa ng Diyos. Hindi naman hahayaan ng Diyos ang pagkilos ng masasama. Pananagutin niya ang mga ito sa pamamagitan ng parusa. Kinukuha nila ang lupa ng mga maliliit na tao. Darating ang mga kaaway at kukunin din ang lupain sa kanila ng mga kaaway.
Matatalo sila sa digmaan at ipapatapon sila sa malalayong lugar at ang lupain nila ay mapapapunta sa mga dayuhan. Kung ano ang ginagawa natin sa iba, ay gagawin din yan sa atin. Ang lupain at mga ari-arian na kinamkam natin ay mawawala din sa atin. Ang pagsasamsam ng lupa ay nangyayari din sa atin ngayon. Yan ay nangyayari sa mga lupain ng mga katutubo at lupain ng mga maliliit na mga mangingisda at magsasaka. Iba naman ang sense of ownership ng mga katutubo. Hindi individual ownership kundi communitarian. Ang tingin ng bawat isa sa mga katutubo ay hindi sila ang may-ari, kundi tagapangalaga lamang. Kaya wala silang hawak na mga titulo. Ang lupaing ninuno nila ay ikinukuha ng malalaking kumpanya ngayon, tulad ng mga may-ari ng malalaking plantasyon, ng mga nagmimina, ng mga pumuputol ng kahoy, mga loggers, ng mga nagpapatayo ng mga resorts, at ganun din ng mga housing projects. Ito ay malalaking mga kumpanya na may mga abogado at may koneksyon sa pamahalaan. Pinagsasamantalahan nila at dinadaya ang mga katutubo na madalas ay hindi naman alam ang ating kalakaran. Ipinagtanggol natin ang mga katutubo kasi darating ang panahon na magkakaroon ng gulo dahil sa mga pagsasamsam sa malupain nila. Ipagtatanggol ng Diyos ang maliliit na tao at parurusahan ang mga mang-aapi. Panginoon, pinakikinggan mo ang daing ng mga mahirap at mga inaapi. Pansinin po ninyo ang pagsasamantala na ginagawa sa mga katutubo at mga maliliit na mga mangingisda at magsasaka. Huwag mong hayaan na mawalan sila ng kanilang kabuhayan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.